Narito na ang wakas ng mundo. Habang papalapit ang zombie kina Jung Minjun at Hanyena, biglang may motor na dumaan paatras papunta sa kanila. Sumigaw si Park Seong-bin, "Dapa!" Paglingon ni Jung Minjun sa likod sa gulat, tinamaan ni Park Seong-bin sa mukha ang zombie. Sabi ng kaibigan niya, "Ayos na tama." Yung isa pa niyang kaibigan na nasa electric scooter ay nagsabi, "Hoy hoy, kunin mo rin yang salbaheng yan." Sumigaw si Park Seong-bin, "Dapa! Dapa, ikaw na anak ng biskwit." Sabi ng isa pang kaibigan niya, "Hoy hoy, kunin mo yung lalaking nakasuit. Basagin mo iyang bungo niya, Fudge." Kikik. Sabi ni Park Seong-bin, "Kaya grabe yung impact, grabe talaga, kekeke. Sinasabi ko sa inyo, ang saya magmotor habang may bitbit na baseball bat." Paglingon ni Park Seong-bin sa likod, nakita niya si Hanyena at nagtanong, "Ha? Uy, Hanyena! Anong ginagawa mo rito?" Sabi ni Hanyena, "Ikaw di." Sumagot si Park Seong-bin, "Ha? Nagtataka lang ako sino ba tong taong to." Pinagpapawisan si Jung Minjun sa kaba at bulong sa sarili. "Tapos na ako sa dinami-dami ng tao." Sabi ni Park Seong-bin, "Jung Minjun, gago ka talaga, anong ginagawa mo kasama si Hanyena?" Kikik ni Park Seong-bin, 18 taong gulang si Yongun-hai, pangalawang taon, ikatlong klase, bulong ni Jung Minjun sa sarili, "May nakasalubong akong mas ayaw ko pa kaysa sa mga infected." Habang tahimik silang nagtititigan, sinabi ni Park Seong-bin, "Oh, anong meron dyan sa kutsilyo?" Kikiki. "Huwag mong sabihing balak mong labanan yung mga yon gamit yan." Kikiki. "Akala ko duwag ka lang, pero mukhang mali ako." Kikikiki. "So nagkataon lang kayong nagkasalubong? Grabe, ang random naman, kekekeke." Sabi ni Hanyena, Parang ganun lang talaga, sa totoo lang, patay na siguro ako kung hindi dahil sa inyo, grabe, salamat." Sabi ni Park Seong-bin, "Uy Hanyena, keke, niligtas kita kek. Anyway, saan ka ba papunta, Yena? Sumama ka sa amin. May taguan kami, may mga 12 nakaligtas doon." Tanong ni Hanyena, "Totoo? Ligtas ba talaga doon?" Sabi ni Park Seong-bin naman, "Haha. May mga matatanda rin doon at nakalock ng maayos. Super ligtas. Huwag ka na mag-alala." Sabi ni Hanyena, "Pero narinig nyo ba? Isasara na raw ang gangbuk. Hindi ba dapat umalis na tayo dito?" Sagot ni Park Seong-bin, "Uy, haha, huli na para dyan, kekeke." Tanong ni Hanyena, "Anong ibig mong sabihin?" Sabi ni Park Seong-bin, "Mahabang kwento, kaya sumama ka muna sa taguan namin at ikukwento namin lahat. Makakasakay ka ba sa likod?" Sabi ni Hanyena, Salamat." Sabi ng kaibigan ni Park Seong-bin, "Hoy, kung si Hanyena ang nasa scooter, saan naman ako sasakay?" Sabi ni Park Seong-bin, "Sabay na lang kayong dalawa sa kickboard, keke." Habang nakatitig kay Hanyena, sabi ni Park Seong-bin, "Kekeke. Uy, seryoso, ayos lang ba talagang isama si Hanyena?" Keke. Sabi ng kaibigan niya, "Hala kekekeke, may punto kali." Sabi ni Hanyena, "Anong ibig niyong sabihin?" Sagot ni Park Seong-bin, "Wala, haha. Sumakay ka na lang, keke." Paglingon ni Hanyena kay Jung Minjun, sinabi niya, "Pero paano si Jung Minjun? Kailangan din niyang sumama. Paano natin siya isasama?" Sabi ni Park Seong-bin, "Ha? Yang taong yan din?" Tanong ng kaibigan niya, "Anong gagawin natin sa kanya? Iiwan na lang ba natin?" Sabi ng isa pa, "Hindi ba makakabagal lang siya? Kailangan din nating magtipid ng pagkain, alam nyo yan." Hi Jung Minjun. Good luck sa pamumuhay dyan, kekekekeke. Habang tahimik na pinagpapawisan si Hanyena, sinabi ni Park Seong-bin, "Hindi, isama na rin natin siya. Wala namang mawawala kung madagdagan tayo ng isa." Sabi ni Jung Minjun, "Huwag na lang. Hindi ako sasama." Tanong ni Park Seong-bin, "Ha?" Sabi ni Jung Minjun, "Ako na lang ang bahala. May pupuntahan pa ako eh." Nag-aalala si Hanyena at bulong sa sarili, "Jung Minjun." Habang papalayo si Jung Minjun, sumigaw si Park Seong-bin, "Hoy, sandali. Binabaliwala mo na naman ako, ha? Naalala mo pa yung huli, di ba? Pag binaliwala mo ulit ako, sisirain talaga kita. Magulo na ang bansa, kaya pwede na kitang tirahin ngayon, gets mo? Gusto mo bang basagin ko ang ulo mo tulad ng ginawa ko sa mga zombie kanina?"
Paglingon ni Jung Minjun, sinabi ni Park Seong-bin, sinasabi ko ng maayos, lumapit ka rito, wala kang kwentang nilalang. Sabi ni Hanyena, hoy Park Seong-bin. Nasiraan ka na ba ng bait? Anong tirahin ang pinagsasabi mo? At ikaw rin yung nanakit kay Minjun noon, hindi ba? Sabi ni Park Seong-bin, grabe, hindi ka pa rin nagbabago. Naalala ni Jung Minjun ang sinabi noon ni Park Seong-bin, Wei Changmin, kung sasama siya sa atin, hindi ba ngayon na ang perfect chance? Subukan natin. Sabi ng kaibigan niya, nakita ko yung mga litrato niya sa social media, grabe ang ganda. Ganon din ba siya sa personal? Ngumiti si Park Seong-bin at sinabi, swak na swak, kek. Sabi ng kaibigan, hua, fudge, grabe ang ganda pala niya, kekekekeke. Pero Park Seong-bin, bakit mo pa siya ginugulo? Sabi ni Park Seong-bin, hindi ba may ginawa na tong lalaking to sa kanya? Kikeke. Puhahahaha. Habang tahimik na nakikinig si Jung Minjun sa gulat, pinagpapawisan siya habang iniisip ang mga sinabi nila noon. Sabi ni Park Seong-bin kay Hanyena, sorry, kek. Medyo naging sobrang wild ako sa harap ni Yena, kekeke. Sagot ni Hanyena, kapag inulit mo pa yon. Sabi ni Park Seong-bin, tigilan mo na nga ang kakakulit mo. Sabi ni Jung Minjun, sige. Pasensya na, Seong-bin. Sasama na ako sa inyo. Napatingin si Park Seong-bin sa kanya sa gulat at sinabi, ganyan nga, Minjun ang paglabas sa neighborhood na to ngayon ay parang pagpapakamatay na rin, alam mo. Kek. Punta muna tayo sa hideout, magpahinga ka muna, at bukas, ihahatid kita sa pupuntahan mo gamit ang bike, kek. Ayos ba yon? Makalipas ang ilang sandali sa kalsada. Sabi ni Park Seong-bin, o siya, dito tayo. Nakapunta ka na rito dati, di ba, Minjun? Kikeke. Nalilitong tanong ni Hanyena, saan ba talaga to? Sabi ni Jung Minjun sa sarili, ito ang daan papunta sa abandonadong construction site, kung saan palaging binubugbog ako ni Park Seong-bin. Ginagawa nila tong hideout. May batang lalaking sumigaw na nakaputi, hoy, bobo. May butas pa ron sa bandang yon. Sumagot ang kaibigan niya, di ikaw ang mag-ayos, bobo. Bulong ni Jung Minjun kay Hanyena, Hanyena. Napatingin si Hanyena sa kanya, nagtataka. Bulong ni Jung Minjun, sa totoo lang, hindi ko na talaga dapat tayo sumasama sa kanila. Mas mabuting subukan na lang nating tumakas ni. Sagot ni Hanyena na naguguluhan pa rin, ano bang pinagsasabi mo? Sabi ni Jung Minjun, parang may masama silang balak. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Sagot ni Hanyena, hoy huwag kang mag-alala, kekeke. Mga mahihinang kalaban lang yang mga yan, kekeke. At si Park Seong-bin? Siya ang alalay ko simula elementarya pa. Kapag sinaktan ka niya ulit, ako ang bahala sa'yo. Ayos ba? Saka, may iba pang survivors at adults daw sa hideout, di ba? Sabi ni Jung Minjun, at naniniwala ka talaga sa sinabi nila ng buong buo. Hanyena, siguro para sa'yo kaibigan mo lang sila sa school pero alam ko kung anong klaseng mga tao talaga sila. Tingin mo kay Park Seong-bin ay kaklase mo pa rin na lumaki ka lang. Tahimik na napatingin si Hanyena kay Jung Minjun. Pagkatapos ay lumingon siya kay Park Seong-bin at sinabi, Park Seong-bin. Lumingon si Park Seong-bin. Nagpatuloy si Hanyena, tingnan mo babalik na lang kami. Narinig ko na nasa Seopyeong shelter daw ang mga magulang ko, kaya balak ko pumunta ron. At kung hindi kami aalis ngayon, baka mahuli na kami. Sabi ni Park Seong-bin, ha? Totoo. May shelter sa Seopyeong. Ang alam ko, naubos ang Seopyeong. At bakit mo naman ipagsasapalaran ang sarili mo kasama yang walang kwentang si Jung Minjun, kayong dalawa lang? Kung aalis ka man, magpahinga muna ngayon at sumama ka na lang sa amin bukas, ayos. Sagot ni Hanyena, ay medyo urgent lang talaga. Basta, aalis na kami ngayon. Habang lumilingon si Hanyena, sabi niya, tara na. Pero hinarangan sila ng dalawang kaibigan ni Park Seong-bin. Isang lalaki na nakasuot ng asul na sweatshirt ang humarang sa daan ni Hanyena gamit ang dugong baseball bat. Sabi ni Park Seong-bin, haha. Yena. Sinabi ko na sa'yo, kung aalis ka, bukas ka na sumama sa amin. O baka naman may namamagitan na sa inyo ni Jung Minjun? Ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa bigla? Hehehe. Nanginginig si Hanyena at sinabi, pa Park Seong-bin. Pagkatapos ay naglakas loob siya at sinabi, ang sabi ko alis na ako. Seryoso ka ba? Sabi ni Jung Minjun sa sarili, alam ko na. Alam kong mangyayari ito.
Pagkatapos ay nagsalita siya, sige na lang. Sumama muna tayo sa kanila at pag-usapan natin ng maayos. Palubog na rin ang araw. Lalong pinagpawisan si Hanyena. Maya-maya, patuloy na naglakad si Park Seong-bin hanggang makarating sa construction site. Sabi ni Jung Min-jun sa sarili, ito nga ang lugar. May mga ginawang harang sa magkabilang panig para hindi makapasok ang mga infected. Mukhang may effort naman sila. Pero parang bara-bara lang ang gawa. Tiningnan ni Jung Min-jun si Hanyena na pinagpapawisan. Dahan-dahan niyang tinapik ang tiyan nito at napatingin si Hanyena sa kanya, naguguluhan. Sabi ni Jung Min-jun, huwag kang mag-alala. Ngumiti siya sa kanya at sinabi sa sarili, hindi kita iiwan. Tahimik na tiningnan ni Hanyena si Jung Min-jun. Biglang sumigaw ang isang zombie, gaa. Nagulat si Hanyena at napasigaw, kya. Nagulat ako. Ang zombie ay umuungol, gra. Ah! May isang batang lalaki na sumigaw, waa. Sabi ni Hanyena, ano ba to? Sigurado ka bang ligtas dito? Gumawa ka naman ng paraan. Sabi ni Park Seong-bin, grabe ka, ang dali mong matakot, hahaha. Kalma lang, hindi naman makakapasok yang mga yon, hahaha. Sabi ni Jung Min-jun sa isip niya, ano bang sinasabi mong hindi makakapasok? Parang anytime may guguho na tong lugar na to. Ngayon ko lang napansin, napapalibutan na pala tayo ng mga infected, di ba? Sumisigaw ang mga zombie sa labas, iri. Raag. Waa. Isip ni Jung Min-jun, sino bang may ideya na gumawa ng shelter sa ganitong lugar? Sabi ni Park Seong-bin, o siya, akyat na kayo rito. Isip ni Jung Min-jun, aso akyat pala tayo sa second floor gamit ang hagdang lubid. CJ. Kung iaakyat nila ang hagdan, hindi na makakasunod ang mga infected. Habang umaakyat si Jung Min-jun sa hagdan, tinawag siya ni Park Seong-bin, dinala ko na sila, kuya. Napahinto si Jung Min-jun sa gulat. Sabi ni Lee Bong-gyu, ano to? May mga bagong bisita tayo. Sabi ni Park Seong-bin, galing sila sa school natin, kaklase natin. Narinig mo na siguro si Hanyena, di ba? Sabi ni Lee Bong-gyu, Ikaw si Hanyena. Nice to meet you. Ako nga pala si Bong-gyu Opa, si Lee Bong-gyu, 19 na taong gulang, nagpapatakbo ng ilang negosyo. Matagal ko na gustong makilala ka, hahaha. At follow kita sa social media. Bakit hindi mo tinanggap yung request ko? Sabi ni Park Seong-bin, na ikwento ko na yan na si Kuya Bong-gyu, di ba? Sabi ni Hanyena, parang ngayon ko lang narinig yon. Sa isip niya, sino ba tong mukhang baboy na to? Unti-unting tumayo si Lee Bong-gyu at nagsabing, ligtas dito, kaya mag-relax ka lang, nanginginig si Hanyena at sinabi, yung narinig ko na isasara na raw ang gangbuk kaya baka hindi safe tumambay dito. Sabi ni Lee Bong-gyu, yon? Walang katotohanan yon, hahaha. Narinig ko na lahat ng daan papuntang Gangnam at tumatawid ng Han River ay sarado na, hahaha. Dito na lang tayo magtiyaga hanggang may dumating na rescue team, hahaha. Sabi ni Hanyena, ha? Hindi pwede. Sabi ni Lee Bong-gyu, sa totoo lang, kahit walang rescue, okay na rin tayo dito, may pagkain, may tulugan, ayos na to, hahaha. Ayos, di ba? Hahaha. Tumingin-tingin si Jung Min-jun, may nakahandang camping gear, may fuel, kahoy, at mga panggatong, at barikada sa hagdan. Sa isip niya, sila talaga ang nag-setup nito. Impossible. Pwede kayang kinuha lang nila yung shelter na ginawa na ng iba? Sabi ni Lee Bong-gyu, may nakuha ba kayo ngayong araw? Sumagot si Park Seong-bin, pupunta sana ako sa tindahan, pero nasalubong namin sila, kaya hindi na natuloy. Umisi si Lee Bong-gyu at nagsabing, yoyo, ang ayos nito. Sobra-sobra na yung pagkain natin, pero may dalang babae. Jackpot yan, hahaha. Puha, hahaha. Pinagpawisan si Hanyena at naisip niya, naku. Tama si Jung Min-jun. Nabudol talaga ako nitong walang kwentang taong si Park Seong-bin. Tinapik niya si Park Seong-bin sa likod at sinabi, uy, Park Seong-bin, pwede ba tayong mag-usap? Lumingon si Park Seong-bin at nagsabi, yes. Lumakad sila papunta sa likuran. Tinanong ni Park Seong-bin, ano yon, Yena? Sabi ni Hanyena, seryoso, tama na. Pwede ba akong umalis? Hindi ko naman alam na ganito pala dito. Alam mong ayoko sa ganitong atmosfera, lalo na sa mga kasama mo. Pasensya na talaga, pero hindi ko kaya tumambay dito.
At sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinabi mong sarado ang tulay ng Han River. Mas mabuti siguro na ituloy ko na lang ang lakad ko. Babalik na ako. Habang papalayo siya, biglang hinawakan ni Park Seong-bin ang kanyang pulso. Tinawag ni Hanyena, Jung Minjun. Balik na tayo. Sabi ni Park Seong-bin, hoy. Napalingon si Hanyena sa gulat. Sabi ni Park Seong-bin, ikaw na asong babae, akala mo makakaalis ka lang ng basta-basta. Akala mo pa rin na ang mundo ay umiikot sa gusto mo. Nanginginig si Hanyena at pinagpawisan. Ikaw. Bigla na lang hinawakan ni Jung Minjun ang braso ni Park Seong-bin at sinabi, bitawan mo siya. Nagulat si Park Seong-bin. Ha! Itong tanga at inutil na si Jung Minjun na babaliw na talaga, no? Hinubad niya ang kanyang mabahong jacket. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.